Usap-usapan ngayon sa showbiz ang kumakalat na tsismis na nahihirapan na umano sa pananalapi ang comedy queen na si Ai de las Alas. Ayon na rin sa mga komento ni veteran showbiz columnist Christy Fermin sa kanyang online show. Ayon kay Christy, may mga source daw siyang nakarating sa impormasyon na hindi na raw kasing komportable ang buhay ngayon ng aktres kumpara noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Dagdag pa ni Christy, may mga pagkakataong tila naghihigpit na raw ng sinturon si Ai, lalo na't wala na ito sa ilalim ng mga malalaking network projects sa kasalukuyan. Gayunpaman, walang kumpirmadong pahayag mula kay Ai tungkol sa estado ng kanyang pinansyal na kalagayan. Posible rin aniyang pinipili lamang ng aktres ang simple at tahimik na pamumuhay, lalo na ngayong nakabase na siya sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Matatandaang naging aktibo si Ai sa paggawa ng concerts at independent shows sa iba't ibang bansa nitong mga nakaraang taon, bukod pa sa kanyang mga negosyo at pagiging hands-on sa pamilya. Habang patuloy ang pag-ikot ng isyu, nananatiling tahimik si Ai de las Alas sa kabila ng mga balita. Marami sa kanyang tagahanga ang umaasang hindi ito totoo at patuloy nilang ipinapakita ang suporta sa kanya sa social media. Sa huli, tanging si Ai lamang ang makapagsasabi ng tunay na estado ng kanyang buhay ngayon. Hanggang sa magkaroon ng kumpirmasyon mula sa aktres, ang mga ganitong balita ay nananatiling bahagi ng mundo ng showbiz chismis na dapat suriin ng may tamang pag-iisip at respeto. Dito kay Ai de las Alas, maraming nagtatanong sa akin talaga kung ano na ba ang nangyayari kay Ai, di ba? Ay, so, eto na nga ang question. Totoo naman din natin maikakaila na ang karangyaan ng buhay ni Ai nung kasagsagan ng kanyang kasikatan bilang concert comedy concert queen, ibang-iba sa ngayon. Wala naman siya talagang masyadong concert ngayon at mga proyekto, di ba? Totoo, kaya hinahanap-hanap siya ngayon. Ngayon, nasa Amerika ngayon siya at may trabaho yata siya doon eh. Nagkatrabaho yata siya doon eh. Tapos babalik na lang siya dito. Katulad niyan, meron siyang, di ba, meron siyang backlash. Oo, babalik na siya sa 28 na naman yata bago matapos. Pero may dahilan para magtanong ang ating mga kababayan. Kasi balitang-balita naman talaga yung kakapusan ni Ai de las Alas ngayon. Kahit problema niya yon, hindi natin problema yon, hindi tayo manghihimasok doon. Pero kumpara sa noon at ngayon, talagang gano'n may panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-ani, at panahon ng pagkaluoy ng mga halaman. Di ba? Ganun talaga yon, ganun lang yon. Hindi niya po pwedeng sabihin na, ay, well off pa rin ako hanggang ngayon. Nako, wag na sanang magkwento pa ng mga pagtatakip na ganyan dahil marami namang nakakaalam ng totoong sitwasyon niya ngayon. Kailangan ko pa bang magsalita, Romel? Diba? Nay, tama na po. Nay, tama na po. Kailangan ko pa bang magbanggit ng mga pangalan bilang resibo? Di ba? Sabi ni Juris Dr. Channel, dati gusto ko si Ai, pero nagbago ang tingin ko sa kanya matapos yung ginawa niyang pang-iipit kay Gerald Sibayan. Ngayon, kokonti na lang ang endorsement niya at hindi na siya ganoon ka-visible gaya ng dati. Kaya hindi maiwasang maisip na baka kapos na sa kita. Lalo't hindi madaling panatiliin ang lifestyle na nakasanayan kung wala nang ganap o pumapasok na anda, sabi niya. Oo nga naman, sa dami ng artista ngayon, hindi naman siya hinahanap-hanap ng publiko, kaya andyan siya o wala, tuloy pa rin naman ang buhay. Happy weekend, mga ka-CFMers at SNNers, sabi ni Juris Dr. Channel. Okay, eto pa, meron tayo dito sabi ni Wating Wating, Nanay, happy Friday. Ayan, klaro na. Nakakaano lang yung kay Ai, Tanggapin natin, ganun talaga. May baitang ng hagdan tayo na inaakyatan para sa katuparan ng ating pangarap. Pero tatandaan po natin,
ang hagdan ay hindi lang akyatan, babaan din po yan. Diyan din tayo bababa. Dahil kung mula sa taas, lulundag tayo, ay mapipilay tayo dyan. Kaya kung sino yung mga nasalubong mo noon, yun din ang masasalubong mo sa pagbaba mo. Yun lang. Ayun. Grabe. At saka kasi nga, yung mga videos kasi nga, sa kanya din nagmumula kasi nasa airport siya, nag-iisa, kumakain ng cup noodles, tapos walang... yun, binanggit yun ng kaibigan ko. Yung akala mo raw gutom na kumakain ng... Sa airport ba yun? Kuya, nag-active siya ng flight. Tapos wala siyang ayos, nagla-live siya, tapos talaga makikita mo talaga yung age niya kasi hindi na siya nag-aayos talaga na lagi dapat siya nag-aayos. Siyempre, iisipin naman, ano nangyari kayo? Ay bakit ganun na itsura niya? Yun. Oo nga, Nay, parang hindi na siya namamayagpag sa 7. Wala siyang projects lately, kaya talagang wala na siyang madudukot kung walang sinusuksok. Sabi ni Boycie Caragay. Di ba? May inaasahan ako na magte-text sa akin eh. Mukhang busy pa eh. Yun na inaasahan ko eh, siya. Okay, sabi ni Edeletada, tag-sibol at taglagas, tag-ulan at tag-araw. Maaaring siya ay nasa makulimlim ng bahagi ng buhay ngayon. Totoo ito yung tagsibol at taglagas. Totoo to. At ano to, totoong nagaganap yan sa kahit anong aspeto ng buhay. Nanay, for your eyes only pala ito. Ay, okay. Kasi hindi na, Paulo Ubalde, hindi ko babasahin to, ha? Hindi ko babasahin to. Paunawa sa publiko, hindi ko babasahin to, anak. Okay. Ang mukhang nanghihina na ang karir ni Volta. Di ba, kapatid na Kimpoy, Randy Balaguer? Sabi ni Bradley Guevara, si Volta. Nako, hindi na po mabenta si Ai dahil siguro po nagsimula yan nung mawala siya sa ABS-CBN at nagkaroon sila ng falling out ni Chris Aquino. Na questioning mabuti ang loyalty niya dahil dati sobrang makakori Aquino siya. Nagpunta pa siya sa EDSA, People Power noon, pero ngayon nasa kabilang bakod na siya ng politika. Nasaan ang paninindigan niya para sa bayan. Kaya marami po talaga ang na-turn off kay Ai. Sabi ni Obet Sapin,